Rafaela's point of view. Hindi ko maalala ang sarili na dumaan sa ganitong kaba. May mga pinagdaanan ako noon kung saan inilaban ko ang sarili ko. Pero ngayon, buhay na ang ipinaglalaban ko. Kapag makita nila ako at maabutan, paniguradong papatayin nila ako. Tunay ngang demonyita si Eudora. Kaya niyang pumatay para lang sa sariling interes. Kaya niyang ipahamak ang iba para lang makuha ang gusto niya. Hindi pwedeng bumalik siya. Hindi pwede. Dahil mas delikado na ngayon ang buhay ni Clint at ng mga bata. Sa gitna ng pagtakbo at pakikipagsapalaran ay nagagawa ko pa silang isipin. Nagagawa ko pang isingit ang kapakanan nila. Samantalang hinahabol na ako ng kamatayan. Malakas akong napatili nang matisod ang paa ko ng isang bato. Tumilapon ang baril sa mga tuyong dahon kaya kaagad akong gumapang para hanapin iyon. Ayun! Sigaw ng isang galit na boses. I quickly grabbed the gun when I found it. Hindi ako marunong sa paggamit ng baril, pero itinuto ko iyon sa direksyon ng dalawang lalaki habang nakasalampak pa rin ako sa lupa. I just need to pull the trigger. I can do this. Kinalabit ko ang gatilyo at agad na namayani sa gitna ng kagubatan ang nakabibinging putok nun. Dumoble ang bigat ng baril at parang pinalo ng kahoy ang braso ko sa puwersang ibinalik nito sa akin. Walang natamaan sa dalawang lalaki kaya kinalabit kong muli ang gatilyo. Nakakamanhid ng kamay. Masakit sa daliri at sa braso, pero kinalabit ko na naman iyon para lang mabigyan ako ng tsansang makatayo. Nang magawa kong tumayo ay agad akong tumalikod at akmang tatakbo na nang gumanti sila ng putok. Yumuko ako sa takot na baka matamaan, pero patuloy pa rin ako sa pagtakbo. Kailangan kong makaligtas. Saksi ang katahimikan ng kagubatan ang mga ibon at ang mga punong kahoy kung ilang beses akong nadapa. Pero tumatayo ako para lang makahanap ng pwedeng puntahan. Sana gabi na lang. Sana madilim na lang dahil may pagkakataon pa sana ako makapagtago. Pero maliwanag ang paligid. Wala na akong pwedeng gawin kung hindi ang tumakbo. Bumagsak ako sa lupa pagkatapos ng alingaungaw ng putok ng baril. Hindi magkamayaw ang matinding sakit na sumigid sa braso ko dahil sa pagtama ng bala roon. I writhed in excruciating pain. Ayun siya! Sigaw ng isang lalaki. Bumuhos ang luha ko, hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil na rin sa takot na baka ito na yata ang katapusan ko. Nakita ko ang mabilis na pagdaloy ng dugo mula sa balikat ko, patungo sa mga kamay at mga daliri ko. Gusto ko hawakan ang natamaan na parte o kaya ay tanggalin na lang ang mainit na bala para mawala ang sakit. Pero mas inuna kong tumayo at labanan ang sakit. Gamit ang isang kamay, itinutok ko sa direksyon nila ang baril at nagpaputok. Aksidenteng natamaan ng isang lalaki kaya bumagsak siya sa lupa. He was shot in his stomach. Sunod-sunod na pagmumura ang narinig ko dahil sa nanghina na ang kanan kong kamay, bumagsak ang baril sa lupa. Hindi ko na yun pinulot. Kailangan ko nang tumakbo palayo. Hilom pa rin ang luha ang mga mata ko. Namamanhid ng balikat ko pero walang humpay ang pagtulo ng dugo. Pumapatak iyon sa lupa at basa na rin ang damit ko dahil sa dugo na nagagaling sa sugat. Mabilis lang dumaloy ang dugo ko kapag nasusugatan ako. Kaya ngayon na malalim yon, hindi ko alam kung mamamatay ba ako dahil sa pagod o mamamatay ako dahil sa walang ampat nitong pagdurugo. Nalalabo na rin ang paningin ko at bumabagal na rin ang pagtakbo ko. Diyos ko, huwag niyo po akong pabayaan. Kahit nangihina na ako, naririnig ko pa rin ang takbo ng taong sumusunod sa akin. Mabubuhay ako, kailangan ko pang mabuhay. Pero nawala na ang lahat ng pag-asa sa akin nang marinig ko muli ang pagpapaputok ng baril papunta sa akin. Malapit na siya. Kung saan ko man nakuha ang lakas para sumigaw, hindi ko na rin alam. Ang tanging rumihistro sa isip ko ay ang sunod-sunod na pagtama ng katawan ko sa mga bato, dahilan para masumigid ang sakit sa bawat parte ng katawan ko. Hindi pala bala ng baril ang papatay sa akin, kung hindi ang pagkahulog sa gilid ng bangin. Hindi ko nakitang nasa dulo na ako. Hindi ko na malaya na bangin na pala yon sa gilid ng bundok. Tanging impit na ungol ang kumuwala sa labi ko nang maramdaman kong bumagsak ang katawan ko at tumigil iyon sa pagulong. Hilong-hilo na ako pero sinubukan ko pa rin buksan ang mga mata ko. Masyadong maliwanag. Wala akong makitang iba kung hindi ang nakakasilaw na liwanag. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Hindi pa pwede. Iyon ang isinisigaw ng isip ko pero hindi ko na kayang igalaw ang katawan ko. Namamanhid na ang kalahati nun. Samantalang kumikirot ang ulo ko at ang ibang parte ng katawan ko. Parang may kalawang sa lalamunan ko. Nalalasahan ko ang sariling dugo at parang dumidilim ang paningin ko. Sobrang sakit ng katawan ko. Mahapdi. Kumikirot ang ilang parte. Pagod na rin akong tumakbo.
Pagod na akong lumaban. Gustuhin ko man, hindi ko na kaya. Mami! Si Summer. Boses iyon ni Summer. I love you, wife. Bumilis lalo ang tibok ng puso ko. Naririnig ko ang boses ni Clint. Si Clint? Narito siya? You won't leave us? Sa pagkakataong ito, boses naman ni Rain ang narinig ko. Imposibleng narito sila. Pumipintig ang puso ko, kasabay ng pagpintig din ng bawat ugat sa katawan ko. Naririnig ko ang boses nila. Kung may higit na masakit sa katawan ko ngayon, iyon ay ang puso ko. Hindi ko sila pwedeng iwan. Hindi pa ako pwedeng mawala. Iminulat kong muli ang mga mata at bumati sa akin ng asul na kalangitan. Napakapayapa ng langit. Walang nanggugulo. Napakaganda nitong pagmasdan. Kahit hirap, ay nagawa kong ibaling ang tingin sa kaliwa ko. Ngayon ko lang napansin na sa hindi kalayuan ay naroon nakalatag ang dagat. Hindi ko alam kung nasaan ako. Hindi ko alam kung may tutulong ba sa akin. Mabubuhay pa ba ako? Dahil sinasabi ng isip ko na kailangan ko pang lumaban at tumayo, pero nawawala na ako ng lakas. Unti-unti na rin dumidilim ang paningin ko. I can hear Summer voice saying I love you. Rain's voice telling me that I should not leave them. And Clint's voice calling me wife. I'm sorry. I'm so sorry. Kahit anong pilit kong labanan ang dilim, dahan-dahan akong hinila nito hanggang sa hindi ko na maramdaman ang kahit na ano, maging ang tibok ng puso ko. I'm sorry. Eudora's point of view. Things could have been easy kung sana sumunod lamang si Rafaela sa hinihiling ko. Hindi sana kami nahihirapan pareho. Stop the car! Utos ko sa driver. Tumingin siya sa akin sa rearview mirror. Alam ko na magsusumbong siya kay Clint sa nangyari. Kaya ngayon pa lang dapat na siyang balaan. Naaalala kita, hindi ba baguhan ka pa lang na driver? Tanong ko sa kanya. Parang 2 o 3 taon pa lang siya sa amin. Nakita ko ang pamumutla niya. Napipilitan siyang tumango. Opo. May pamilya ka naman siguro. Nagtaas ako ng kilay. Hindi siya agad nakasagot. Ma'am, huwag niyo pong idamay ang pamilya ko. Mahina ang kanyang boses pero rinig ko. Tumango ako. Noon ko pa naunawaan kung gaano kahalaga ang pamilya sa mga mahihinang tao. Para sa kanila, iyon ang kanilang lakas. Pero ang totoo, iyon ang kanilang malaking kahinaan. I've never been friends with our maids. Hindi ko sila personal na kilala. Pamilyar lang sila sa akin pero hindi ko inaalam ang personal nilang buhay. Ngunit dahil kay Rafaela, napilitan akong paimbestigahan ang lahat ng mga tauhan ni Clint para kahit paano, kung sakali na bumalik na ako ay hindi ako tatanga-tanga. You're from Pampanga, right? May 2 kapatid ka na pinag-aaral sa high school at isa sa kolehiyo. I know where they live. Kaya kung sakali na gumawa ka ng isang bagay na hindi ko magugustuhan, alam mo na siguro kung ano ang mangyayari. Malamig kong turan. Nag-iwas siya ng tingin. Wala kang nakita. Wala kang narinig. Wala kang alam. I'm the real Eudora. And the woman you have been with is an imposter. Wag na wag mong sasabihin kahit na kanino ang nalalaman mo. Mr. Driver, alam mo ang tunay na kakayahan ng isang Eudora Silverio. Hindi siya sumagot kaya lumapit ako para silipin siya. Nakita kong pilit siyang lumayo. I can smell his fear. Noon pa man, natatakot na talaga sa akin ang mga tauhan namin. Ganoon dapat. Asawa ako ng kanilang amo, kaya dapat lang matakot sila sa akin. Mga mabababang uri lang naman sila. Do you understand? Opo. Utal niyang sagot. Ngumiti ako at tumango. Good, pumasok na tayo. Sinunod niya ang gusto ko. Pumasok kami sa malaking gate ng mansyon ni Clint. It's been a while. It took me 6 months bago bumalik sa mansyon na to. Sa walang kwentang tahanan ni Clint Silverio. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng mansyon. Bumaba ang driver para pabuksan ako ng pinto. I immediately painted a very sweet smile for him. Salamat. Ngiting sabi ko. Yumukod lang ang driver. Tila hindi kayang tagalan ang pagiging mabuti ko sa kanya. Tsk. Pagkapasok ko ng bahay ay agad na bumati sa akin ang pamilyar na bigat sa pakiramdam. I hated this house. Kung maaari lang na sunugin na lang ay ginawa ko na. But it would take a lot of effort. Nahatid mo na si Summer at si Rain? Lumapit si Manang Olga sa akin. Seryoso ang kanyang muka, ngunit malambot na ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Noon halos isumpa ako ng matandang hukluban na to. Sa mga tinginan pa lang, alam kong hinuhusgahan na niya ang buong pagkatao ko. Nagulat pa ako na ganyan niya na ako itrato. May silbi rin pala talaga si Rafaela. Opo, Manang. Ngumiti ako sa kanya.
Buti naman. Ngumiti rin ang matandang hukluban. Sige na, gisingin mo na ang senyorito na makapag-almusal na kayo. Aniya, parang may kakaibang lamig sa tiyan ko. Kung noon ako inutusan na matandang to, baka napikon lamang ako. Ngunit hindi na nga pala ganoon si Eudora sa harap nila. Masunurin, mabait, at utu-utu na pala ang Eudora na kilala nila. Tumango ako at ngumiti. Sige po, Manang. Sagot ko. Dali-dali akong lumayo sa kanya at hindi na muling lumingon pa. I still hate all the people here, but I should not show it to them. Maglalaho rin naman ako sa oras na makuha ko na ang mga kailangan ko. Kaunting panahon lang naman ang kailangan kong gugulin sa mga baliw na nasa bahay na to. I went straight to our room. Ngunit kumunot lamang ang noo ko nang makita na walang tao ron. I roamed my eyes. Wala masyadong nagbago sa kwarto na yon. Malinis naman, pero halatang matagal na rin na hindi nagagamit. I smiled bitterly when I finally realized what's happening here. Hindi sila natutulog sa dati naming kwarto. So where is Rafaela's bed? Lumabas ako sa dating kwarto namin ni Clint at tumuloy sa isa pang master bedroom. I was right. I found Clint. Nakatalikod siya sa akin. Ngunit nakita ko ang hubad niyang likod. Ang kumot ay hanggang sa kanyang tiyan lamang. Dahan-dahan ako naglakad palapit sa kama at tiningnan siya. Paano ba gisingin ni Rafaela si Clint? Did they kiss in the morning? Did they make love? What the heck? That's gross. Umupo ako sa gilid ng kama at dahan-dahan na ibinaba ang kumot para gisingin si Clint. But I froze when I saw him, naked. I've seen him already naked. Nakita ko na ang buo niyang katawan noon. Kumalabog ang dibdib ko nang mapagtanto na mukhang may nangyari sa kanila ni Rafaela kagabi. Umawang ang bibig ko nang makita ang mga mantsa ng dugo sa puting kobre kama. Shit! Something really happened to them. Agad ako nataranta at napaahon. The blood stain is obviously an evidence of Rafaela's first time. Hindi pwede na makita yun ni Clint. Parang may hamog sa utak ko. Hindi agad ako nakapag-isip. I immediately stripped off my clothes. Nang wala na akong saplot, ay saka pa lang ako nahiga sa kanyang tabi. Lumundo ang kama, kaya naalimpungatan siya. Mabilis na tumibok ang puso ko nang pumihit siya paharap sa akin. Dahan-dahan na binuksan niya ang kanyang mga mata at kumurap-kurap nang makita ako. Good morning, utal kong bati. Nagsalubong ang kanyang kilay. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Rafaela and I are identical twin. Wala kami halos pagkakaiba. Maliban na lamang sa napakalosyang niyang manamit at tila santa kong kumilos. My face is just like her. Hindi ni Clint maiisip na totoong Eudora na ang nasa harap niya. Maligo ka na. Sinubukan kong itulak ang kanyang dibdib. Good morning. Paus niyang bati. I froze when he gently kissed my forehead. Sa sobrang ingat ng halik nito'y hindi ko na halos naramdaman na natigilan ako sa paghinga. Hindi na naging maayos ang pagsasama namin ni Clint. He just want me to stay for his children. Hindi na halos kami magkasundo sa kahit na anong bagay. Kaya natigilan ako nang maramdaman na masuyo at malambing ang kanyang kilos. Maligo ka na. Utal kong saad. Hindi pa rin makapaniwala na ganoon siya kay Rafaela. He chuckled softly. Noon, irita ako sa mga tawa niyang ganyan. Ngayon, nagugulat na lamang ako. Niyakap niya ako. Lumapat ang kanyang kamay sa hubad kong katawan. Hinaplos niya ang likod ko at tinitigan ako sa mga mata. I didn't know how I got home last night. I was so drunk. I'm sorry. Lasing kagabi si Clint? Maybe he's really stressed about his work. Dapat lang talaga na mamroblema siya sa trabaho dahil hindi ako nag-aksaya ng pera para sa wala. Mabuti na lamang at magagaling ang tauhan ko. They're capable to sabotage Clint's businesses. Naging abala siya sa kanyang negosyo. Dahilan para hindi mapansin ang mga nakalatag kong plano para sa kanila ni Rafaela. Masuyo akong ngumiti at hinaplos ang kanyang muka. It's okay. Malambing kong saad. Kumunot ang kanyang noo. Hindi ko alam kung dahil sa sinabi ko o dahil sa haplos ko sa kanya. Nakita ko ang pagdaan ng pagkalito sa kanyang mga mata. Sige na, maligo ka na. I will prepare for our breakfast. Itinulak ko siya at hinawakan ang kumot para takpan ang kahubnan ko. He looks hesitant. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. Lumayo siya pagkaraan at tumalikod. Bumaba siya sa kama at tumuloy sa banyo kahit nahubad pa rin siya. I gritted my teeth when he's already gone. Mabilis akong bumaba sa kama. Pinulot ko ang mga damit ko at isinuot iyon. Alam kong matatagalan siya sa pagligo, kaya kailangan ko ng kumilos. Nang maisuot ko ang mga damit,
Dali-dali kong kinuha ang kumot at kobrekama. Natuyo na ang mancha ng dugo. Mabilis akong bumaba at dumiretso sa laundry area. Dala ang kumot at kobrekama. Saan mo yan dadalhin, Eudora? Sumalubong sa akin ang isang babae na medyo may katandaan na rin. Ngumisi siya sa akin. May himig ng pangaasar. Hilaw lamang akong ngumiti at tumuloy na sa washing machine para linisin ang dala ko. Ako na riyan. Sumunod siya sa akin sa laundry area. Umiling ako. Wag na, ako na lang. Nakita kong kumunot ang kanyang noo. Sinubukan kong ngumiti sa kanya. Kaya ko naman po, pakihanda na lang ng pagkain namin ni Clint. Utos ko sa kanya. Alanganin siyang tumalikod sa akin. Lumingon pa siya, na tila nagtataka. Ngunit umalis din naman agad para sundin ang utos ko. Nang makitang umiikot na ang kumot at kobrekama sa loob ng washing machine, umakyat muli ako sa taas. Ngunit natuon ang tingin ko sa isang silid na hindi madalas na ginagamit noon. Tumuloy ako roon at binuksan iyon. My mouth dropped open when I saw my other things here. Ang silid ay kasing laki lang ng guest room. Malinis at malawak. It smells like my old perfume. Pumasok ako at dumiretso sa closet. Nang buksan ko yun, tumambad sa paningin ko ang dating mga damit at mga t-shirt ni Rafaela. Why is her clothes here? Magkaiba ba ng kwarto si Clint at Rafaela? Hindi sila nagsasama sa isang kwarto? Hinalughog ko ang mga damit niya. Kaunti lamang iyon at mga plain t-shirt lamang kagaya ng palagi niyang isinusuot. I went to my drawer. Ang ilang gamit ay naroon pa, kagaya ng mga photo album, documents at ilang mga kagamitan. Clint obviously moved my things here. Hindi pala nagkakasama sa isang kwarto ang dalawa. I smiled bitterly to myself. Ibig sabihin, unang beses na may nangyari kay Rafaela at Clint kagabi. Unang beses na nagkasama sila sa kama at nagpakasarap sa katawan ng isa't isa. I balled my fist. Hindi ko alam kung bakit ako naiirita at para saan ang galit ko. Does it mean Clint's starting to feel something special to Rafaela? Did he fall in love with her? Rafaela's point of view. I heard small chattering from somewhere. Hindi lang ako sigurado kung sino ang nag-uusap. Masyadong mabigat ang talukap ng mga mata ko para mabuksan iyon ng tuluyan. Kaya kailangan ko pang igalaw ang mga daliri ko sa kamay para masiguradong hindi ako na-paralyze. Nang maramdaman kong gumalaw kahit paano ang ilan kong daliri, ay sinubukan kong imulat muli ang mga mata sa mabagal na paraan dahil wala akong lakas para biglain ang katawan ko. She's awake. Hindi ko pinansin ang sumigaw. Nag-focus ako sa liwanag na unti-unti kong nasisilayan. Purong liwanag na masakit sa mga mata, kaya bumagsak muli ang talukap ng mga mata ko pagkaraan. Pagod na pagod iyon, kaya mukhang hihilahin na naman ako ng dilim. Don't touch her. She needs to rest. Iyon ang huli kong narinig bago tuluyang sumama sa madilim na dimensyon. Hindi ko alam kung bakit, pero dumaan ang pag-asa sa puso ko bago pa man ako tuluyang mawala ng malay. Mami! I saw Summer. Masaya naglalakad palapit sa akin, dala ang maraming bulaklak sa kamay niya. Summer! Come on! We can play now! Sa kanyang likod ay si Ray na may malaking ngiti at kumakampay sa kakambal. Lumingon si Summer at tumawa. Lumukso ang puso ko nang lumingon siya sa akin muli at matamis na ngumiti. Balik ka, Mami, ha? Tumakbo siya palayo dahilan para makaramdam ako ng kalungkutan. Gusto ko silang tawagin pero wala akong boses. Nasaan ba ako? Inilibot ko ang tingin pero wala na sila. Tanging dilim na lamang ang nakapalibot sa akin. Isinisigaw ko ang pangalan nila sa isip ko. Pero walang lumalabas na salita sa bibig ko. Anong nangyayari? Would you still leave us? Mabilis akong lumingon nang marinig ang boses ni Clint galing sa likod ko. Pero iba ang bumungad sa akin. Si Eudora na nakangisi. Nakataas ang isang kilay at matalim ang tingin sa akin. Why don't you just die, Rafaela? Tila kulog ang boses niya. Kumabog ng pagkalakas-lakas ang puso ko at kinain agad ako ng takot. Hindi pwedeng mamatay ako. Hindi pwede. Kailangan ako ni Summer, ni Rain at ni Clint. Kailangan nila ako. Kuya, ano ba? Ang sigaw na yon ang humila sa akin sa malalim na pagkakatulog. Dahil sa masamang panaginip, agad kong ginalaw ang mga daliri ko sa kamay para maramdamang nasa realidad na ako. Nang magawa ko, sinunod kong buksan ang mga mata. Mabuti na lamang at naging magaan ang talukap nun dahilan para bumungad sa akin ang puting kisame. Buhay ako. Sigaw ng isip ko. Calm down, okay? It won't help you. Hintayin na lang natin ah. Oh my God! Sigaw ng boses ng isang babae. She's finally awake! Gising na siya, kuya!
Hindi ko magawang ibaling ang tingin ko sa pinanggagalingan ng boses, kaya hinintay kong makalapit sila sa akin. Kaya ko nang buksan ang mga mata ko, pero hindi ko pa kayang diktahan ang buo kong katawan na kumilos kahit na konti. Parang binugbog ako at sinagasaan ng 10 truck. Masakit pa rin ang bawat parte. Sinulyapan ko ang papalapit na lalaki at nang maging malinaw ang mukha niya sa akin, ay parang tinamaan ako ng kidlat. Hindi ako pwedeng magkamali. Isang beses ko lang siyang nakita, pero pamilyar siya sa akin dahil nagkakamukha sila ni. Buti gising ka na. Aniya, mula sa pagtingin sa lalaki ay napunta ang mga mata ko sa babae nagsalita. Elvira, si Elvira. Hindi ko alam ang sasabihin. Para akong nauubusan ng salita. Maliban pa ron, nanunuyo ang lalamunan ko. Wala akong boses para magsalita. Wala rin akong lakas para gumalaw. Isa lang ang kaya ko ngayon, ang kilalanin sila. Kaya pamilyar sa akin ang lalaki dahil kapatid niya si Elvira. Paanong napunta ako rito? Ang huli kong natatandaan ay muntik na akong mamatay dahil sa tama ng baril at sinundan pa ng pagkahulog sa gilid ng bangin. Akala ko mamamatay na ako ng tuluyan. Call the doctor, Vera. Utos ng lalaki nang makitang hindi ko man lang sila sinagot. Nakita ko ang naging reaksyon ni Elvira. Gusto niya magreklamo pero sumunod din agad sa gusto ng kapatid. Saglit lang ang nagawa kong pagtingin sa kanya nang mawala si Elvira dahil pumikit na naman ako. Hindi na ako makakatulog ngayon. Pero hindi ko kayang tagalan ang pagbukas ng mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas bago ko marinig ang pagbukas muli ng pintuan at pumasok ang mga yaba galing sa labas. Nagising na siya ulit kanina. Boses iyon ni Elvira. You told us that there's a chance that she might suffer from amnesia. Iyong kapatid ni Elvira naman na nagsalita. Nakalimutan ko ang pangalan niya. Hindi ko na maalala. Pero sigurado naman akong wala akong amnesia. Buo pa ang memorya ko. Gustuhin ko mambuksan ulit ang mga mata ko, ay hindi ko na pinagpilitan pa dahil nasisilaw ako sa liwanag at parang mas lalong sumasakit ang ulo ko. Kuya, hindi naman siya nagsalita. Kaya paanong nalaman mo na may amnesia siya? Shut up, Vera. My brain throb. Ngayon ko lang naalala na baka naumpog ang ulo ko dahil sa pagkahulog. I'll check her. Isang linggo na rin siyang nasa coma state, kaya pwedeng nahihirapan pa siyang i-recollect ang memories niya. Pwede siyang magka-amnesia, pero mabilis naman na naghilom ang sugat niya sa gilid ng ulo, kaya maaaring nabigla lang ang pasyente kanina. Kalmadong sagot ng babaeng sumagot. Gusto kong sabihin na nanghihina lang ako at buo pa naman ang memorya ko. Pero katulad kanina, ay wala pa rin akong lakas para gawin yon.